Ito yung ginawa kong apple cider vinegar. 7 days na ito. At every 2 days, i-stir ko yan para yung ibabaw naman mababad. At ito yung tutorial ko. Maliit lang para matapos madali yung pag-explain ko. At balik tayo dito. Nakita ninyo yung ilalim na clear na yung tubig at yung mga apple pumunta sa ibabaw. Ibig sabihin niya na kailangan natin na hindi punuin yung jar ng apple. Lagyan natin ng space sa ibabaw. At yung bubbles, ibig sabihin niya na okay yung ginawa natin. At puntahan natin yung sa ibabaw. May nag-brown na doon. Buksan natin. May nakita kayong glass dyan na nilagay ko. Idea ko yan na ma-push down yung mga apple sa ibabaw at mababad naman. Ito, example ko yan. Maggamit tayo ng ganyan. At nag-brown na itong isa. Yon. Balik tayo dito sa nag-brown. Baba natin yan. Gamitin natin yung chopstick at wood na ladle. Hindi tayo maggamit ng stainless kasi hindi yan maganda sa reaksyon ng alcohol at saka sa vinegar. At hindi natin durugin yun ng todo kasi madurog yan. Wala na tayong makuha na tubig. Puro na lang milk eh. At kung may nakita kayong itim, hindi yun maganda kasi molds yun at germs. So, ibig sabihin, itapon natin yung vinegar na nagawa natin kasi nagkaroon siya ng molds. Pero kung may nakita kayong puti, huwag kayong mag-alala kasi normal lang yung puti kasi itong bubbles minsan magkaroon ito ng puti. Para siyang yung powder na puti. Yun, ibabad natin yan. At 2 weeks lang ang pagbabad nito at may pangalawa pang proseso. Paano natin kukunin yung juice na maging vinegar na. Ayun. At ito ipakita ko sa inyo. Example ito sa ginawa ko ngayon. Nagkaroon siya ng bubbles. Ibig sabihin na okay ang reaksyon ng sugar at saka yung apple juice. Ayun. Takpan na natin ito uli at nakita ninyo yung glass. Binalik ko para mababad yung ibabaw. Yun. Ito yung ginawa ko ngayon. Kailangang takpan talaga yun ng maayos na walang mga flies na makapasok kasi hindi tayo gusto na may germs. Thank you for watching. Bye!